Palad tayo ating makakasama ngayong umagang ito ng linggo, DPWH Secretary Vince Dizon. Secretary Dizon, kumusta ka na? Magandang umaga sa iyo, Secretary. Magandang umaga po, Kuya Orly. Magandang umaga. Meron lang may mga impormasyon na pala pumapasok ngayon sa inyong tanggapan kaugnay sa pinsala ng bagyong Basyang. Oo. Ito sa may Iligan, yung Panil-Iran Bridge. Ano pa ho yung mga report ng inyong mga tauhan na kailangang tugunan dahil sa epekto ng bagyo at mga nasirang infrastructure, Secretary Dizon? Opo, kausap ko po kahapon si Mayor Fred Siao ng Iligan City. Mhm. At bigat talaga yung pinsala na na dinaganitong bagyong Basyang. Ang first objective natin, kailangan ma-clear natin lahat ng mga major na road, no? Kasi kailangan makadaan yung relief goods natin papunta sa mga taong tinamaan nitong Basyang. So, yun, round the clock tayo, 24/7 tayo. Since nung Biyernes pa lang talaga nagsimula na tayo dyan at buong araw kahapon. At tuloy-tuloy yan hanggang ngayon. Pero meron ding dalawang major na nasira, no? Isang tulay at meron ding flood control structure na nasira dyan, na unfinished. So, yan talagang inaano natin, no? Papaspasan natin yung pagpapaayos. Itong sa tulay, nagpamobilize na po tayo ng mga bakal para po ma-reinforce, no, yung bridge na medyo na damage para hindi maantala yung galaw ng mga kababayan natin dyan. Mhm. Yung flood control structure naman, kailangan ma-repair yan ng kontratista. Kasi hindi pa tapos yan No? So, kailangan maayos yan. At may pondo naman tayo para dyan. Alright. So, tuloy-tuloy lang tayo, Orly. Round the clock tayo sa pag-aayos. At lahat ng suportang kailangan ni Mayor Fred at nung local government, ibibigay natin sa kanila. Isa rin sa lumutang na mga reaksyon dito sa bagyong Basyang, Secretary, yung pangangailangan talaga ng mga flood control project. Alam natin, marami talagang lugar sa ating bansa kinakailangan na ito. Ang nangyari lang talaga, maraming sumama. Wala namang problema wala din naman kailangan ng flood control. Pero may mga ilang lugar talaga sa Visayas and mostly in Mindanao na kailangan talaga itong mga flood control na ito, paglalagay ng mga dike at kung ano-ano pa. Ano ho ba yung ano ho bang mga dapat asahan sa TPWH kaugnay sa mga nabalam ng mga flood control sa mga lugar na kinakailangan po ito, Secretary Vince? Oo. Alam mo, ang naging problema kasi, Orly, ngayon na nakita na natin na inabas mismo ng Pangulo natin itong napakalaking skandalong ito. No? Opo. Ang problema kasi, marami sa mga flood control na ginawa, hindi naaayon sa tamang plano. Mhm. No? Yun ang talagang naging problema. Hindi naaayon sa isang master plan at pati yung pagpaplano at pagpapagawa ng mga flood control, hindi maayos ang pagkagawa. Talagang either ginost project o talagang napaka-substandard. No? Okay. So yun ang kailangan magbago. So ngayon, ang Iligan at ang ibang parte ng Mindanao tulad ng ibang parte ng Cagayan de Oro, ibang parte ng Central Mindanao tulad ng Cotabato at Maguindanao, talagang kailangan yan dahil mga flood-prone area talaga yan ayon sa pag-aaral ng mga eksperto natin tulad ng Project NOAA. So kailangan talaga yan, sumunod lang tayo sa plano at yun ang gagawin natin. No? So, Kung tuloy-tuloy gagawa po man tayo ito. ng flood control at magsisimula tayo, Aha. no, at magpapagawa tayo, iaayon na natin sa mga planong nandyan na at babantayan talaga natin para magawa ng tama. Okay. So kasama dyan sa Iligan ang gagawin natin. So yung Iligan- nakausap ko na si Mayor Fred Aha. at yan na ang gagawin natin. Ang problema lang talaga natin, wala tayong pondo para sa flood control this year. So gagawin natin kung ano man ang pwede nating maayos na pwede nating pagkuhanan ng pondo sa maintenance ng DPWH, yun ang gagawin natin sa 2026. Pero gagamitin din natin itong pagkakataon na to, na planuhin na ng tama para pagdating ng 2027, todo na tayo sa pagpapagawa ng mga strukturang kailangan ng mga flood-prone areas. Ayun, yung sa nasusunod kong tanong, wala pa lang pondo naman kasi yung for 2026 yung flood control project. So, yung mga lugar na dapat na ngayon pa lang inaasikaso ng paglalagay ng iba't ibang mga proyekto, mapupunan pa rin ba yan, Secretary? For this year? Ang gagawin natin this year, ginaunch ng Pangulo natin yung Oplan Kontrabaha last year. Ito yung malawakang paglilinis at pagdidiklag ng mga drainage, ng mga daanan ng tubig, Opo. ng mga ilog natin. Yan ang gagawin natin, lalong-lalo na sa mga flood-prone area.
tulad ng Iligan, ng Cotabato, ng Cagayan de Oro. So yan muna ang gagawin natin this year habang pinaplano natin yung mga malalakiyang proyekto na sisimulan natin sa susunod na taon. Alright. Ito bang mga proyektong ito, kung sakasakali matuloy, ano yung nakikita nyong dapat tiyakin para hindi ho ito mapunta sa hindi dapat kapuntahan yung pondo? Kailangan talaga, unang-una, naaayon sa plano. No? Alright? Isa sa mga rason kung bakit nakalusot tong mga ghost project na yan o mga substandard project na yan na pinagkakitaan lang, hindi yan lahat naaayon sa plano. Halimbawa, yung dun sa Oriental Mindoro, kung saan pupunta ako bukas, no, para ayusin naman yung mga ibang tulay doon at mga kalye na hindi na natatapos. Yan, wala sa master plan yan. Basta-basta na lang parang kabuting sumulpot yan sa Oriental Mindoro. No, hindi naman talaga kinakailangan yung mga flood control na yan, pero bigla na lang sumulpot. Isa yan sa mga example na talagang hindi sinunod ng plano, hindi inayon sa plano, tapos bigla na lang gumawa ng project na hindi naman talaga kinakailangan. Yun ang talagang kailangan nating bantayan at iwasan. So, ngayon, sa mga project na susunod na gagawin sa flood control, hindi tayo magpapalusot ng mga proyektong wala sa master plan at wala sa tamang plano. Alright. Kasama rin ba ang ganyang klase strategy ng mga papagawa ng mga proyekto sa mga lugar na in-inspect nyo po recently, Secretary? Lalo na ho yung Maharlika Highway, lalo na ho yung tulay na nagpanginig ng tuhod. Alam mo, Anong alam mo, tulay? ang problema kasi, tulay? Oli, no? Yung Ito, tulay na yun? nakakalungkot lang talaga. Oo. Ang trabaho ng DPWH, common sense lang naman yan eh. Opo. Ang unang-unang trabaho ng DPWH, kailangan i-maintain ng maayos ang mga existing na kalye at tulay. No, ang problema, hindi ginagawa yan eh. No, imbes na yan ang gawin ng tama, yung pag-maintain ng tama at pag-maintain ng madalas, no, kung saan napupunta yung pera. Yung tulay na nakita niyong umuuga, ang problema dyan, kagaya ng mga ibang tulay sa Pilipinas, hindi mini-maintain eh. No, yung pera ginagagay kung saan eh. No, so yun ang unang-una. Ikalawa, lahat ng mga hindi pa tapos, kailangan tapusin. Ang problema nga, ang nangyari, tinitingi-tingi yung mga proyekto. No, so ang mentalidad ng mga taga-DPWH dati, pagka pinaiswa, nakala nila tapos na yon. Pero ang problema, kung ang tulay bitin, kahit na natapos yung phase 1 na yan o phase 2, kung hindi pa tapos yung tulay na yan, paano magagamit ng mga kababayan natin yung mga tingi-tingi at hindi pa tapos na tulay at kalye? So yun, kailangan talaga magbago. So ngayon, ang magiging role na natin, ang number 1 priority sa pagpupondo at sa pag-i-implement, yung maintenance at yung mga tapusin, yung mga hindi pa tapos. Common sense lang yan, Ori. Ang problema ng mga nakaraan, hindi yan ang ginagawa. Okay. Yung Maharlika Highway, total na pag-usapan na natin. May binanggit kayo kung ano pong magiging strategy, kung ano ang mga papasok dito, yung paraan ng pagkuha ng kontraktor, pati yung mga trabahador. Ibig sabihin, kung ang pinag-uusapan dito, 3,000 mga magagawa, tiyakin na 3,000 magagawa ang magtatrabaho dyan, hindi yung nasa daan-daan lang, minsan mas marami pa yung inspector, kaya yung proyekto nagtatagal. Yan ho ba magiging sa tingin nyo dapat na maging ehemplo ng isang maayos na infrastructure project? Tama yan, Orly. No? Alam mo, itong problema sa Maharlika Highway, napaka-important, yan ang pinaka-importanting kalye sa buong Pilipinas. Yan ay kalye na 3,000 kilometro mula Ilocos Norte, Apari, sa Cagayan, hanggang sa Zamboanga. No? Tuloy-tuloy yan. No? Ang problema dyan, ganun ulit, hindi minentain, tinitingi-tingi yung pondo, tapos yung gumagawa dyan, yung nag-aayos ng Maharlika, laging mga maliliit at minsan mga house show na kontratista. Hindi na natin gagawin yan. So, ang ginawa natin, simula nung in-inspect natin yung 2 segment ng Maharlika, yung pinakamasasamang mga area dyan, yung Quezon, yung Bicol, yung sa Camsur, yung Andaya Highway, at recently lang, last week, yung parte ng Samar hanggang Leyte. Ang desisyon na natin dyan, puro mga malalaking kontratista lang ang ating papagawa dyan. Para number 1, magawa ng tama at magawa ng mabilis. At talagang yung mga kababayan natin magbebenepisyo dyan dahil una magkakaroon ng trabaho, no, yung mga tao natin sa mga area dyan,
At ikalawa, magagawa yan ng mabilis para yung mga sasakyan na dumadaan dyan, ano yan, milyong-milyong mga kababayan natin, Kuya Orly, ang dumadaan dyan araw-araw. Mhm. Lahat ng pagkain natin, lahat ng mga goods natin dyan dumadaan. No, so kailangan talaga maayos na yan once and for all. So sisimulan na natin yan, pero mga malalaki lang ang pwedeng, ang papayagan natin Sumali. mag-participate dyan. Mhm. Hindi na tayo papayag na yung mga maliliit na napakatagal bago gumawa at yun nga, dinadaya pa. Hindi naman siguro yan para pagmamaliit doon sa mga maliliit, kundi ibig sabihin talaga may record na at nagdi-deliver ng proyekto. Tama. Yes, Tsaka ang sir. problema, yung mga maliliit na kontratista din, nakakalungkot. Yan din ang mga Natutukso. yan din ang mga nagagamit at nai-involve din dito sa mga pagnanakaw ng pera ng mga kababayan natin eh. Mhm. Yan, kamukha nila Diskaya, kamukha nila nitong sila Wawaw, Oo. nila Sims, yan. Mhm. Ano yan eh, talagang mga ginamit yan para magnakaw lang, hindi para gumawa ng tamang proyekto eh. Secretary, nabanggit mo yung legacy, wow, Diskaya. Ano ang reaction mo nung pag napapaulat o pinag-uusapan na mukhang papatapos ng buhay ng ICI? Kasi ang alam ko, maraming naging recommendation ng ICI sa tulong ng records ng DPWH ng mga ebidensya galing sa inyong tanggapan. Tama po. Alam mo, napakalaki po ng naitulong ng ICI, no? At ang dami, in fairness sa ICI po, kaya Justice Andy, doon sa mga ibang membro nila, kaya General Asurin, kahit na yung mga bumitaw nung last year, si former Secretary Singson at si Ma'am Rosana Fardo. Ang dami na po nilang nagawa. At ngayon nga, nagulat ako, nag-report po ang ICI, umabot na pala ng halos 5 bilyon, no? Yung mga assets na na-freeze, Na-freeze, na naibalik na sa atin, no? Oo. Na nakuha na ulit, no? Tama po. Ano yan, wala pang nangyayaring ganyan, Kuya Orly, no? Sa lahat ng mga corruption scandal na ganong kabilis. Pero, sinabi naman ng ICI na ginagawa na nila at nasumiti na nila yung kanilang final na report, both sa Pangulo at isasubmit din nila yan sa ating mga ahensya tulad ng Ombudsman. At ang trabaho naman talaga ng pagpapanagot, ng pag-iimbestiga, pagpapakulong, pagkakaso at pagpapakulong, trabaho po yan ng Ombudsman at ng DOJ. At tingin ko, panahon na rin para ipasa na ito lahat, para makuha na ng DOJ at ng Ombudsman lahat ng ebidensya para makapag-file na ng mas marami pang kaso laban sa mga talagang mga naging nasa likod nitong mga corruption na ito na grabe talagang pagnanakaw na nangyari. And sa tingin nyo, meron pang dapat abangan na kasuhan? Marami pa yan. No? Nagsabi ng Ombudsman natin na marami pang mga parating. Hintayin na nga po natin yung mga kasong yan. Okay, Secretary, marami pa ang gustong itanong sa iyo Pero pwede ba next time na lang? Walang problema, Kuya Orly. Anytime po. Thank you. Salamat. And good morning. God bless po. Good Thank you. morning po. God bless po. Thank you Likewise. so much po. Secretary Vince Dizon, mga kapuso ng DPWH, ang inyo pong napakinggan. Thank you sa inyo, Secretary. Pwera Manong Balita. Wow! Hinihilingan, walang pinoprotektahan.